Hello guys! So good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat guys kung nasan man kayo, no? So today is weekend. So I am so excited today guys kasi may mga package akong dumating, no? Ang problema guys, sinut ko na siya kanina nung unboxing ako. Ang problema guys, hindi pala naka-on yung mic ko. So wala siyang audio nung pag-check ko kanina, dapat mag-edit na ako. At ang thing doon guys, syempre, nagamit ko na yung mga items. So, hindi ko na maipapakita sa inyo ng fresh. But still, i-share ko pa rin sa inyo guys. So, can call this as late Father's Day gift for me. So, ito talaga guys, matagal ko na tong tinitignan, no? Kasi guys, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng sariling camera. Mahilig talaga ako mag-pictures, mahilig ako mag-video. So, gusto ko talagang kumuha ng sarili kong camera, yung talagang pwede ko magamit dito sa Canada. Kasi guys, dito sa Canada, ang daming magagandang lugar, ang daming mga places na pwede mong puntahan at makakatake ka talaga ng mga quality pictures, yung mga magagandang scene talaga, no. Halimbawa, pupunta ka lang sa lake, pupunta ka sa park, ang dami mong pwedeng puntahan dito. Okay din naman yung ating phone, 'di ba? So, maganda rin ang quality, pero kasi yung output talaga sa isang camera na may lente talaga, no. Ako kasi guys, lumaki talaga ako na kahit yung father ko rin, mahilig din kasi sa camera, no. So natatandaan ko pa guys, nung elementary ako, yun yung unang-unang encounter ko sa camera. Film pa nun. I think merong camera yung father ko from Japan. Hindi ko lang alam kung Nikon or Canon, no? Basta lagi kong gustong-gustong hawakan, 'di ba? So, kumbaga nagpe-pretend ako na nag-shoot ako ng something kahit wala siyang film, 'di ba? Tapos nung mga bandang high school ako, bumili naman yung father ko ng Canon naman, no, na medyo high-end ng konti, no. Dami ko ding na-shoot na pictures doon. Pero yun nga, syempre, mahal ang film noon eh. Kaya din kumbaga napaka-expensive noon na mag-take ng mga pictures. Hindi katulad ngayon, 'di ba? So kapag nag-take ka ng shots or ng pictures, hindi mo gusto, delete, 'di ba? So yun nga guys. So ito yung isang like a Father's Day gift, 'di ba? So ito siya guys. So X-T50, Fujifilm X-T50. Ito ngayon yung bago nila, no. So tapos meron siyang kasamang lens na 16 by 50 mm. So, hindi ko na siya ulit i-unbox. Pero meron siyang mga kasama sa loob na cable, and then yung strap, and then of course yung 16 by 50 mm na lens. Yan. Tapos meron na rin siyang lens hood. Diba? So, yan. Hindi to guys, hindi siya yung tech vlog, hindi po siya tech vlog. So gusto ko lang i-share sa inyo. So hindi ko na i-discuss kung ano yung mga technicalities ng products or whatsoever. So gusto ko lang i-share sa inyo, no. Kasi guys, may mga napapanood ako sa YouTube, yung mga nagpi-POV, yung nagpunta lang sila sa isang street tapos nagte-take sila ng pictures, tapos 'di ba? Para sa akin, ang cool lang. Tsaka, parang nakaka-relax, parang ganun. So, watch out guys. So, bala kong tanang downtown. Tapos siguro magte-take lang ako ng pictures doon, no? So, yeah. So, sabi ko nga kanina, nagamit ko na siya. So, ito yung camera guys. So, yan. So X-T50. Yan. So, tapos nalagyan ko na rin siya ng mga accessories. Meron na siyang strap. Tapos, meron na siyang trigger button, 'di ba? So, niya guys, napaka lightweight. Tsaka, yun nga, madali siyang dalin kahit saan guys. So yun din yung yun din yung isang nagustuhan ko sa kanya. Kasi guys, first ko na camera to eh. So, gusto ko na lightweight lang para hindi ko na kailangan magdala ng sobrang bulky na bag, no. So, yeah. I'm so happy. And ang isang features na nagustuhan ko dito is yung film dial niya guys. This one. So yung film dial, meron siyang iba't ibang mga recipes and simulation ng mga iba't ibang
type of film. Kasi nga, kung familiar kayo din sa mga sa pag-develop ng film, nag-iiba din ang structure at yung itsura ng picture depende rin sa film na gamit nyo, no? So, yun din yung nagustuhan ko sa kanya. Tsaka guys, this is only for personal use, no? Gusto ko lang mag-capture ng memories, yung sa family ko, di ba, dito sa Canada. Yun lang, wala akong balak na gamitin siya for business or whatsoever. Kasi guys, yung sa presyo nito, magdadagdag ka na lang ng konti. Meron na siyang tumbas na mas advanced, yung parang pang pro na, which is yung XT5. Pero guys, hindi ko naman kailangan ng sobrang high-end, no? Ang sa akin lang talaga is personal use at saka compact, right? Tapos, bukod dun guys, bumili rin ako ng pancake lens. So, para sa mga hindi nakakaalam, yung pancake lens is yung maliit na lens lang siya, 'di ba? Pero napakahusay, no? So ito. So, yung 27mm na pancake lens. Perfect siya na combination kasi maliit lang siya. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng square hood. Right? Yan. Right? So, ang itsura niya, pag nilagay natin siya guys, is ganito. Pag nilagay natin siya, yan. Napaka-compact guys. Ganito ang itsura niya guys. Yun. O, pogi, di ba? Ang liit lang niya guys, oh. Ganyan lang siya kakapal. Di ba? Ganyan. Oh. Pwede ka na mag-shoot, di ba? So, ganyan. Di ba? There. Nice. Oh, di ba? So yan, sabi ko kanina, ang bala ko talaga is yung mag-create ng content, yung mga POV shots, no? So, syempre, kailangan ko ng camera para sa POV, di ba? So, meron din tayong Insta360 Go 3S, right? So, merong isang version nito which is yung Go 3. Ang pinakaiba lang niya is hindi 4K. So, ito 4K na siya. So, yan yung gamit ko ngayon as a webcam. Nakakonect ngayon sa PC ko. So, dyan ako nagre-record ngayon. Pero, ang talagang niyan, selling point niyan kasi guys, kung makikita nyo, ito yung camera, diba? Nade-detach siya guys dun sa mismong unit. Ikakabit mo siya dito. So, meron siyang parang necklace, diba? So, isusuot mo yung ganyan. Tapos, ipapasok mo sa loob. Tapos, mamamagnet na siya dito. Diba? So, habang nag-take ka ng shots, nakikita din nung camera or nakikita din ng mga viewer mo kung ano yung nasa paligid mo. So, ganun. So, kaya pag gumawa ka ng ganung content, parang dual na siya. So, meron ka ng video tapos ipapakita mo rin yung shots nung mga nakuha mo sa camera mo. 'Di ba? So, tsaka hindi ko alam, parang nakaka-relax lang pag nakakapanood ako ng mga ganung video, right? So, dito pala sa amin guys ngayon, merong music festival, as in katapat lang namin, no. Diyan lang sa park namin, park na malapit. So, kitang-kita namin sa rooftop. So, kanina nag-take ako ng mga shots, no. So, again guys, hindi po ako professional, no? Hindi po ako professional photographer. Nag-aaral pa lang din po ako, tapos nangangapa lang din ako. Again, meron akong experience, meron akong konting idea, pero hindi katulad nung talagang mga pro na. So, talaga pong inaaral ko pa kung paano yung tamang timpla and everything. So, meron po akong mga sample na shots sa rooftop kanina, and also tumingin kami ng isang area kanina na possible namin na lipatan. So, watch out guys dun sa mga next ko na mga video. Ipapakita ko sa inyo guys yung bahay na nakita namin na possible na pwede namin lipatan. Okay? So, for now, check nyo muna yung mga pictures na nakunan ko guys. So, I hope magustuhan nyo guys. So, again, shinare ko lang po sa inyo yung mga blessings na natanggap ko today. Thank you again for watching and see you on my next video. Peace. Hi
Hi guys, so nandito kami sa rooftop and then sa tapat namin meron kasing park, yung Holland Park, and then merong music festival ongoing. So para kaming may libreng concert guys. Look at this. Yan. Medyo malayo lang guys pero